So, hello po mga ka-vlog, magandang araw po sa inyo. Ito po muli nagbabalik, syempre Calibrate para sa part 10 ng aking Yamaha STX 125 engine overhaul. So, ayan po mga ka-vlog, ulitin ko po, part 10 ng aking Yamaha STX 125 engine overhaul. So, sa video na to, continuation po ulit ng engine assembly. Siya nga pala, ito po pala yung same engine na in-overhaul ko mula sa simula. Yung sa part 5 and 6 and part 8, same engine number po na 5RE 033975. Ayan, same engine number po. So sa video na to, ikakabit ko na po yung flywheel o magneto, stator kasama yung kanyang crankcase cover sa magneto side, piston kit, particularly piston, cylinder block kit, cylinder head, cam chain sprocket, tsaka cam chain, kasama rin yung cam chain tensioner assembly, tsaka yung all level plug. Yun po yung mga ikakabit ko dito. Then kung may oras pa, i-adjust ko po yung valve clearance ng intake tsaka exhaust sa cylinder head. So yan po yung mga natitirang mga spare parts bago. Yung overhauling gasket, ito yung stator, flange bolt, yung all level plug, ayan po, kasama yung extra langis, mga tools, impact wrench, T-wrench, mga pliers, Phillips and plug screwer, DIY chain wrench. Ayan po yung mga gagamitin ko po para sa part 10 na to. So mga ka-vlog, standby lang kayo, panoorin po yung aking part 10 ng aking engine overhaul. Okay, so magsisimula na po ako. So mga ka-vlog, naigpitan ko na po yung mga crankcase bolts dito sa flat side, dito sa crankcase cover. So lalangisan ko muna to, itong crankshaft. Papatangan ko na langis, then ipe-prepare ko na yung cylinder block kit, piston kit, cylinder head, yung mga flywheel, gasket. So papatangan ko na agad to. Pagka ganito mga ka-vlog, pwede nyo lang patakan ng langis pa para yan, lumambot pa yung kanyang part. Ayan po, yung lifespan tsaka performance tumagal po. Yan, papatangan ko po na langis. Yan, kailangan ma-maintain natin yung kanyang lifespan tsaka performance. Yan, yan. Then kailangan nandito na rin yung dowel pin dito para sa cylinder block. I-prepare na natin yung ito mga ka-vlog, yung Makoto cylinder block kit. So ito mga ka-vlog, ihanda ko na tong Makoto cylinder block. Yung pinakita ko po sa part 7 ng aking video, kasama po yung itong piston kit nya. Makoto rin ito mga ka-vlog. Make sure na naka-ayos na po yung mga piston rings,
dapat may ano siya, nasa proper placements. Gaya ng tinuro ko sa part 7, gagaya nito na sa intake part, i-ayos nyo na kagad yung itong top compression ring na sa pinakaibabaw, din itong bottom compression ring na nasa gitna. Itong end gap dapat nakaayos. So may marker po nilagay nun sa part 7, dapat po yung top compression ring nandito sa bandang kanan, then yung bottom compression ring, yung end gap nila, ito naman sa bandang kaliwa, yung sa bottom compression ring. Then yung oil ring expander, dapat yung end gap niya nandito sa center, sa gitna. I-maintain nyo yan. Then pagka okay na, proceed naman kayo sa oil ring. Dito sa mismong expander, dapat nasa tamang pwesto po yung kanyang end gap ng upper oil ring tsaka lower oil ring. Ayan po, dapat yung end gap niya nakapwesto sa tamang posisyon. Itong sa kaliwa, then itong nasa kanan. Bago nyo po isalpak sa cylinder block, okay? I-maintain nyo na agad yan. Then lalangisan nyo na. Ito, patakan nyo ng langis. Ayan. So sa mga hindi pa nakakapanood ng part 7 ko, ito po yung ginawa ko sa part 7 ng aking engine overhaul, yung proper installation of piston rings. Ito yung hawak ko mismo. Binalag ko na ito sa part 7 ng aking Yamaha STX125 engine overhaul. Patakan lang natin ng langis. Then i-spread out natin, i-spread natin siya sa gilid. Yan. Ikalat lang natin yung langis. Yan mga ka-vlog. Patong lang natin dito. Tapos i-prepare nyo na yung piston pin, yung piston lock. Then yung piston pin ilalagay natin, pero ilalangisan muna natin. Then yung cylinder block kit, yan po, may extra po siyang cylinder block gasket tsaka cylinder head gasket. Ito po. Then ito yung kanyang piston pin. So ito yung kanyang piston pin, prepare ko na. Tsaka yung piston lock. So 2 pieces po yan, piston lock. Prepare na natin to. So ikat na natin tong package na piston pin. Open natin, yan po yung piston pin. Yan po mga ka-vlog. Then langisan na natin. Kunting langis. Yan. Yan. Pwede nyo ilusot-lusot dito sa connecting rod mga ka-vlog para mag-spread out din yung langis sa loob. Ayan, ganyan-ganyan yun, no? Pasok nyo ng ganyan, galaw-galawin ninyo. So patakan nyo ulit ang langis mga ka-vlog. Ayan. Ayan, ito. Then i-prepare nyo na yung piston kit na to. Make sure na tama po yung position kung saan yung part ng intake tsaka exhaust. So sinabi ko na po yan sa part 7 ng aking engine overhaul. So bago nyo ilagay yung piston na to sa connecting rod,
ayusin nyo muna kung sakali, kung nagalaw man yung piston rings, yung end gap, ayusin nyo yung position nya, yung end gap. Dito sa top compression ring, dapat nandito sa bandang kanan. Then yung bottom compression ring, yung end gap nya, dito sa gitna, yung kulay brown, sa bandang kaliwa naman. Yan. Yan po, kung makikita ninyo yung kanyang end gap. I-ayos lang ng konti. Yan. Tapos yung expander, yung oil ring expander sa baba, gitna nyo lang. Yan o. Yung kanyang end gap. So, doon naman sa oil ring sa part ng exhaust, dapat nasa tamang posisyon yung end gap sa upper tsaka lower. Since okay na, pwede na natin ilagay. Pwede nyo patakan ulit ng langis mga ka-vlog. Yan. Kalat nyo lang. Tapos sundan nyo yung arrow. Yung arrow na nakaturo sa itaas, yan yung part ng exhaust. Since kung titignan natin yung magneto side, so ganito posisyon niya mga ka-vlog. Dapat yung arrow nakaturo sa kaliwa. Since dito sa kaliwa, sa left side yung part ng exhaust. Kung saan dito, pag nakabit na yung mismong cylinder block sa cylinder head, dito sa left side nakapwesto yung tambucho o yung muffler. Then dito naman sa bandang kanan, sa right side, yung carburetor. Since doon nanggagaling yung intake, so ganito ang posisyon yan. Ganyan po mga ka-vlog ha. Dapat pakaliwa ang arrow bago nyo ikabit doon. Okay, ganyan lang po. So ilalapit ko po mga ka-vlog. Yan. Then ilusot nyo yung piston pin sa butas. Pagtatapatin nyo yung butas ng piston tsaka connecting rod bago nyo ipasok yung piston pin na to. Okay. Yan. Pwede nyo silipin naman eh. Kapay nyo lang, tulak nyo. Yan. Pag nailagay nyo na yung piston pin dito sa loob, i-prepare nyo na yung piston ring. Ayusin nyo na tong piston ring na to. Dapat proper placement ulit ng piston rings tsaka end gaps. After nyan, i-prepare nyo na yung piston pin lock mismo. Pero tatakpan nyo muna to ng basahan. I-prepare nyo yung long nose, yung matulis yung dulo sa pagkabit ng piston pin lock. Takpan nyo muna tong butas. Yan. Takpan nyo muna ang butas. Yan. Para hindi mahulog yung piston pin lock kasi mahirap na. Pagka nahulog, bubuksan nyo na naman yung engine na yan, yung crankcase. So ito pa yung kanyang piston pin lock. So kabila po ang kabit niya mga ka-vlog. Yan po. So dapat maingat kayo sa paglagay nito. Pwedeng tumalsik at mawala. Unahin nyo muna dito sa side na to. Diyan kabit natin to. Gamitan natin ng long nose. Ito pong long nose na to. Medyo nagalaw. Sensyo na mga ka-vlog. Ayos natin. Yan. So, ipakagat nyo rito sa part na to, ipasok nyo lang. Make sure na meron takip yung butas o meron basahan na nakalagay para pangharang ninyo mga ka-vlog, para kung sakali walang mahuhulog sa loob. Sakto nyo mga ka-vlog yung piston pin lock sa kanal. Sa loob. Yan. Dapat
makita ninyo mga ka-vlog. Purong kuryente dito. Yan. Para mas visible. Papakita ko lang mga ka-vlog ha. Dadaan-daanin ko lang. Yan. Kita nyo? Yan o. Ikot ko. Ano? Kita nyo? Yan, pasok na po sa loob yung isang piston pin lock. Yan. Then yung sa kabila naman, ilalagay pa natin yung isa pang piston pin lock. So ito pa isa pang piston pin lock mga ka-vlog. Prepare natin yung long nose again. Yan. So mga ka-vlog, may kanal sa loob yan ha. Sisilipin nyo para makita yung kanal. Doon nyo ipapasok tong gilid ng mismong lock na to. Yan na, papasok ko. So dahan-dahan lang mga ka-vlog ha, hindi ka lang madaliin to. Lock natin. Yan na po. So iikot ko para masiguro na pasok na siya. Ayan o. So swak na siya, pasok na po yung piston pin lock. Yan. Nakalock na yan mga ka-vlog. Ikot ulit. Yan. Yan. Ayos natin yung N-gaps mga ka-vlog sa piston. Tapos ihanda na natin yung gasket para sa cylinder block. Dito ako kukuha. Yan po yung apple. Ito po yung gagamitin kong gasket para sa cylinder block. Pati itong sa cylinder head ilalabas ko na rin, at yung iba pang kailangan, pati yung sa crankcase cover sa magneto side. Ayan po, and kinuha ko na po. Alagay ko muna sa baba. So sa video na to, hindi ko na po siya lalagyan ng gasket maker na tinatawag, o yung tri-band, yung gasket silicone, hindi ko na lalagyan.
Depende na po sa inyo kung gusto niyo lagyan, okay lang po yun. So ilalagay ko na rito. Yan. Tamang pesto yan. Ganito. Pasok nyo sa dowel pin. Yan. Yung gasket na to. Yan o. Kung medyo umangat dito mga ka-vlog, pwede nyo putulin yan para lang lumapat, since nasa loob naman. Ang importante lumapat yung outer part dito sa gasket na to. Yan. Okay. So susubukan kong ikat gamit ang cartridge blade na to. Yan, para lang mag-fit siya. Kasi lumalaban siya. Takpan nyo ng basahan mga ka-vlog saglit. Babawasan ko lang siya mga ka-vlog ng kaunti para po lumapat yung cylinder block pag nilagay natin dito sa ibabaw. Yan. So much better mga ka-vlog na dapat hindi kinakat ang gasket. Since tutorial ito mga ka-vlog para malaman ninyo yung paglalagay. Much better po, ulitin ko, kung maaari wag nyo nang ikat. Pero decision ko po yan na ikat yung part na yun. Pagkatapos yan mga ka-vlog, ihanda na natin tong Makoto cylinder block. Yan, kukunin ko po. Yan. Ipinakita ko na yung cylinder block na to ng Makoto sa part 7 ng aking engine overhaul ng aking Yamaha STX125. Ilalagay ko na siya. Ito. Kunin natin. Yan. Ito yung cylinder block na ikakabit ko. Meron siyang part number na 5VL00. 5VL00. Ayan. Okay. So pwede nyo lang isa yung loob itong cylinder bore o cylinder wall. Pwede natin patakan ng langis. Ito, papatakan ko ng konting langis mga ka-vlog. Ayan. Kalat natin sa loob. Ayan. Yan dito sa kabila. Since ito yung ipapasok sa baba. Ayan. Itong part na to. Ayan. Makoto cylinder block. Ito
Punasan ko muna ibabaw. So ulitin ko mga kablog bago nyo isalpak yung cylinder block dito sa piston na to, dito sa ibabaw, make sure na nakaayos po yung kanyang piston rings dito, mostly yung kanyang end gaps ng bawat piston ring. So i-check ulit natin yung piston ring, yung end gaps nya. Yan. So inayos ko na yung piston ring, yung end gaps ng compression ring, oil rings, saka expander. Pag na-check nyo na, ayos na, okay na, ilagay nyo na to ng tama at dahan-dahan. Okay? Mga ka-vlog, pwede nyong i-compress yung piston ring dito sa loob habang sinasalpak itong block pababa. I-wiggle-wiggle nyo, igalaw-galaw nyo ng ganito, iuga-ugaan nyo ng ganyan hanggang sa pumasok ng tama. Asking for help. Kasi, tugat pan niya kasi. Tugat pan. Nakakala mga ka-vlog natin gas ko. Pwede nyo palu-paluin ng kahoy, ng daan-daan o rubber mallet. Bukan natin to. Yung basahan. Daan-daan lang mga ka-vlog. Yan, daan-daan sa pagpalo. Yan. Okay. Tapos, may tinatawag na TDC o top dead center. Ita-top dead center natin yung piston. Gagamitan natin dito ng flywheel ang magneto, iikot natin pakaliwa hanggang sa sumagad po yung ibabaw ng piston dito. Ita-top dead center natin. So para makita nyo mga ka-vlog. Natin maikot ng magneto. Huwag natin masyado ibawan yung magneto mga ka-vlog Yan o.
Ayan, gumagalaw po yung piston sa loob ng block. Yan, yan. So naka top dead center na po yan. Yan, ganda lang. Yan. So gutin natin yung block o yung itong flywheel. Yan po, naka top dead center na. So malalaman niyan kung top dead center na siya o hindi. Tingnan nyo rito sa lagay ng konya o wood drop key. Yan yung pinaka guide ninyo. Kailangan nakatapat to dito. Yan o. Yan sa part na yung linya ng block sa gitna. Kailangan tapat dyan. Tatapat din yan sa mismong guide ng cam chain sprocket yung guhit hanggang sa tuktok. Mamaya pag naikabit ko, papakita ko. So after nya, naikabit na natin yung cylinder block, piston kit. Ilagay na natin yung kanyang stopper guide 2. Ito. Prepare natin to. Itong collar o bushing sa itong 10mm bolt. I-prepare natin yan. Then gagamitan natin ng T-wrench. So ang pesto niyan ganito. Dito sa bandang kaliwa ilalagay yung collar. Ilalagay natin yung stopper guide 2 dito. Yan, ilusot nyo dyan. Yan na, lulusot nyo dito sa loob. Yan. So, ganyan siya. Pag nailusot nyo na yung stopper guide 2 na yan, pusit kayo sa loob. Ito, yan na yung tinuturo ko. Ilagay nyo to. Kamayin nyo muna. Ilusot nyo dyan. Yan, may butas dito sa loob sa mismong crankcase. Totornil yun yan sa thread. Kamayin nyo muna. Clockwise o pakanan. Tsaka nyo higpitan gamit ng T-wrench. Okay. So mga ka-vlog, T-wrench 10mm. Yan. Higpitan lang natin itong tornilyo ng eksakto lang. Clockwise sa pakanan. Yan. Yan. Tapos i-prepare nyo na tong cam chain. O sabihin natin timing chain. Ilalagay natin sa loob. Maghahanda po kayo ng alambre panghila. Ito. Ihanda nyo tong alambre panghila ng cam chain. Kaya kailangan nyo na to mga ka-vlog. Kailangan nyo to para sa cam chain. So patangan natin na langis ng konti, pwede naman. Yan. Patangan natin na langis. Lulusot natin dito. Yan. Kunin nyo sa ilalim sa loob ng lagayan ng magneto. Ilalagay nyo rito sa ipin. Pupulupot nyo dyan. Ito, lulusot nyo rito sa gitna. Papasok nyo dito sa ipin. May ipin yan. Ayan o. Kapay tao sa inyo mga ka-vlog. Yan.
ipapakagat nyo yung chain dito sa ipin, okay? Ganun ang gagawin ninyo, kakamay nyo lang yan. Yan. Susunod nyo ngayon yung cylinder head gasket. Ito, ng Apple. Yan. Susunod nyo to. Lalagay nyo sa ibabaw. Tapos yung cylinder head na. Okay? Yan. Tamang pwesto ganito. Hindi pa ganito ha. Pag ganyan. Makikita nyo naman yung hulma eh. Makapansin nyo yung hugis, yung hulma, kung paano siya ilagay. Lusot nyo yung cam chain dito sa part na to, pataas. Yan. Okay. Then, ilagay nyo na yung stopper guide 1. Ito. Stopper guide 1. Wala pong tornilyo yung mga kablog ha. Ilalagay nyo lang ng ganito. Pasasabitan nyo rito, itong part na to dito. Nang ganito. Kaya up. Yan. Lagay natin ha. Yan. So pumasok na yung stopper guide 1 dito sa bandang kaliwa. Then pwede nyong ilagay dito yung dowel pin, ilipat dito sa baba para di pa gumalaw tong gasket na to. Yan, daan yan. Nasa cylinder head naman yun. Tapos i-prepare nyo tong alambre. Kaya po kailangan tong alambre para po hindi malaglag dito sa loob. Hindi nyo siya kailangang dukutin. Ganyan nyo siya, talian nyo na alambre para po nakalaylay lang ng pagganito. Hindi po siya lulusot sa loob. So di nyo siya dudukutin. Hindi siya hassle. Okay. Piniprepare na natin tong cylinder head na to. Ito. Balik tutorial ko na to mga ka-vlog. Ipinakita ko na tong cylinder head na to, yung pagkabit ng camshaft, rocker arm, dun sa part 3 and part 4 ng akin engine overhaul. Yan po yung kanyang cylinder head ng STX125 old model. Sasalpa ko na yan. Mamaya ita-timing natin yan yung sa valve clearance. I-adjust natin yung valve clearance nya sa intake tsaka exhaust. Okay, so yan po, nakaabang na po yung kanyang dowel pin dito sa ilalim. Nakakabit na yung valves intake tsaka exhaust. Sasalpak na lang natin dito sa ibabaw ng block. Okay. So alisin ko muna saglit mga ka-vlog yung alambre. Ipapasok ko muna sa cylinder head tsaka ko sasabitan ito. Okay. Make sure na nakakabit ng tama yung cam chain dito sa ilalim sa ipin ng crankshaft dito sa baba. Yan. Ilulusot na natin sa cylinder head sa ilalim yung cam chain. Yan. So kapain nyo lang mga ka-vlog. Yan. So ganda lang. Oops.
So lalagay ko lang siya dito. Yan. Ganyan lang, iabang natin mga ka-vlog. Pwede nyo gawin ito mga ka-vlog. Isang option, sa pamparaan, lagyan nyo rito sa ilalim ng mismong cylinder head, yung gasket na to. Yan. So ganyan lang gawin nyo. Ilagay nyo itong cam chain. Ilagay nyo ulit. Salpak nyo lang. Ayan na. Pasabitan nyo na agad ng alambre mga ka-vlog, itong cam chain na to, para di na sumama sa loob. Pasabitan nyo na alambre ha, ganyan. Para di na lumusot sa ilalim. Then sisilipin nyo, mas maganda yung gasket dito sa pagitan ng block tsaka head. Yung cylinder head gasket, silipin nyo kung nasa tamang posisyon, ilusot nyo sa dowel pin. Make sure na hindi matatamaan yung stopper guide 1 and 2. Dapat pasok din, okay? So sisilipin ko mga ka-vlog ha. So ayan, pasok po. Yan ha. Yan. Ayos ko muna yung engine. Ganito. Ayan. Ayan. Tapos mga ka-vlog, i-prepare nyo na yung flange bolt, yung 4 na flange bolt. Ito. Pwede nyo lang isan tong body part ng flange bolt. Yan. Isa natin. Yan. Yan. Ilalagay nyo na sa ibabaw ng cylinder head para higpitan. Then, susunod nyo rin yung hexagonal socket bolt. Ito. Susunod nyo rin to. Higpitan na rin yan. Dito naman lalagay yan. Yung hexagonal socket bolt dito. Langisan natin. So, pagka nalangisan nyo na mga ka-vlog, pwede nyo lagay sa ibabaw. Dito. Yan. Dito. Dito. So gagalaw-galin natin para uga-uga natin para pumasok. Yan. So prepare tayo ng impact wrench. Set natin sa forward, tapos adapter o extender. Yan. Tapos yung 12mm socket. Ito. Prepare nyo ng 12mm socket. Kita nyo na criss-cross pattern tapos clockwise, okay? Ayan na. Criss-cross pattern o salise ha, na tinatawag. Pag magigpit kayo ng flange bolt sa ibabaw. Yan. Check natin.
pagka maigpit na mga ka-vlog, yan. Naigpitan ko yung mga flange bolt sa ibabaw. Sunod na natin yung hexagonal socket bolt dito sa gilid. Sa lagay ng cylinder head side cover 1. Okay. Ito, ilagay na natin tong dalawa dito. Yan. Yan. Gagamitan natin ng Allen wrench na 5mm. Ito. Okay. So, ang pagigpit, pakanan din o clockwise. Yan. Higpitan lang ng tama mga ka-vlog, ha. Huwag yung sobrang sobra. Yan. Pagkatapos mga ka-vlog, i-prepare nyo na yung magneto, yung flywheel. Tapos i-prepare nyo na rin yung cam chain sprocket at tornilyo. Okay? Ayusin natin mga ka-vlog. Yung position. Sa maliwanag, madilim. Mana yung oras ka para madilim? Dali. Yan. So inabot na tayo ng gabi. I-ready nyo itong wood drop key o yung konya. Ipapasok nyo doon sa kanal na yon. Isasabay nyo itong magneto, pero dapat naka-align. Tignan nyo yung alignment nitong lagay ng konya dito. Okay? Hanggang dito sa ibabaw. May marker rito sa ibabaw yan, sa pinakaibabaw ng cylinder head. Itong tinuturo ko sa taas, itong tinuturo ko, may marker yan. Okay? Lagyan natin dito. Yan. Yan po, ulitin ko mga ka-vlog. Nilagay ko na yung konya. Yan. Yan, okay. Ito po, sinalpa ko na yung konya, alisin ko para makita nyo. Yan. Itong hawak ko, lalagyan natin dito. Yan. Tapos isasalpak nyo na yung mismong flywheel o magneto. Sure na naka top dead center, ha. Yan.
Tapos ilalagay nyo na ito mga ka-vlog. Itong 17mm flange nut tsaka yung washer. Yung plate washer. Okay. Pwede nyo hawakan na lang o gamitan nyo ng chain wrench sa pag-ipit nito. Para di po gumalaw. So, susubukan ko muna hawakan mga ka-vlog. Prepare ko yung impact wrench. Yan. And then yung 17mm socket. Ito po. 17mm socket. Alisin natin itong 12. Yan, higpitan ko. Hawakan ko mga ka-vlog ah. Ang pag-higpit mga ka-vlog, clockwise. Ulitin natin, silipin natin yung naka-timing. Okay. Unahin muna natin yung ano para makita nyo. Check natin ha. Yan. Madilim na. So, lipat tayo mga ka-vlog, madilim. Dilim eh. Yan. Nakita. So night vlog mga ka-vlog ha, night vlog to. Tapos po ito. Yan. So, prepare ko na itong cam chain sprocket. Pwede nyo na isunod to. Lalagyan nyo rito sa ibabaw. Itong ano. Yan o. Silipin natin. Yan. So yan po yung guide. Kung makikita nyo, may guide po yan. Medyo madilim na kasi. Yan yung guide, may guide po yan dito. Hindi na kasi kita sa camera eh. Yan. Ito ah, ayan o. May guhit po yan dito. Ayan po, yan tinuturo ko. May guhit yan. Lagyan natin dito. Lagyan natin ilahin ito sa clear. Ayan. Manual ko ang ilaw. Pero nga ilaw dyan. Flashlight, tutok mo na rito. Okay lang? Oo.
ilaw, di makita. Wala? Madilim eh. Musot na lang. Papagpagpagpag. Medyo nahulog mga ka-vlog. Pasensya. Ang dilaw doon sa cellphone. Cellphone ko. Taktak ako. Hello, pre. Padilim. Madilim, hindi ko makita. So mga ka-vlog, kung sakaling kapusin ako sa oras, po-proceed po tayo for part 11. Okay? Ayaw ko sumakto eh. Napagtaka ba ako? Wala lang dito. Sobrang hirap eh.
Kita, sensya na. Yung binigay mo eh. Ay, shit. Hindi sa lumulusot. Meron ka naman si David na nakarang araw may dinatanggal na kami dito na pagkakas. Sakto lang natin dito. Medyo madilim na kasi mga ka-vlog. Pasensya na. Yan. Nailagay ko na siya. Pinusot lang kasi. Yan.
Tapos ilalagay na natin tong tornilyo na to, yung 17mm bolt dito, tsaka yung washer. Yan. Ito yung mga kablog ah. Yan tornilyo. Medyo madilim na kasi. Yan. Lipat ko sa maliwanag. Yan. So pwede yung hawakan tong part na to, pagkahigpitan nyo na tong bolt ng pakanan. So gagamitan natin yung impact wrench kasama yung 17mm socket. Hawakan nyo gamit yung basahan. Kailangan masundan yung alignment para sa top dead center, okay? Hawakan nyo tong part na to, yung lagayan ng magneto. Hawakan nyo naman din. Tapos ipitan nyo tong 17mm bolt sa ibabaw, sa itaas, dito sa cam chain sprocket. Susunod niya na yung cam chain tensioner, tapos yung magneto, crankcase cover na may stator, gasket, tapos valve clearance adjustment, okay? Yun lang. Yun ang gagawin ninyo. So ayan, naka-align po yung konya dito sa guhit. Yan, sinusundan niya yung guhit hanggang dito sa guhit, dito sa ibabaw ng cam chain sprocket, tsaka to. Kailangan diretso po yan, magkakatapat, okay? Kailangan magkakatapat po yan. Tapos lagyan nyo na agad itong magneto, salpak nyo na agad yung magneto rito sa lagayan, okay?
Since nailagay na yung magneto o yung flywheel, prepare nyo na yung flange bolt, yung flange nut, tsaka yung washer na itong flange nut na 70mm. Lagyan nyo yung washer dito. Ayan. Tapos hawakan nyo lang to, kahit di nyo na gamitan ng chain wrench, depende sa inyo. Higpitan lang natin to. Okay. Ayan lang. Tapos ilagay nyo na yung cam chain tensioner, tapos tatakpan nyo na to. Okay? Ito yung cam chain tensioner, i-prepare nyo na. Lalagay nyo sa gilid. Ito. Luwagan nyo itong bolt gamit ang 10mm. Yan. Pasensya na mga ka-vlog, medyo natagalan. Gaya na sinabi ko, wala pong edit at skip tong video na to. Wala po siyang edit. Tapos pag nalagalis nyo na yung tornilyo rito, gamitan nyo ng gantong kalit na flat screwer na pwede rito isalpak. I-retract na siya patras. Pipihitin nyo. Yan, para matulak. Retract nyo ng ganyan. Yan. Pihitin nyo pa kanan o clockwise para ma-retract o matras tong part na to. Yung mismong tensioner para umurong, papasok sa loob. Yan. Kita nyo matras. Gagamitin yung daliri. Pero huwag yung bibitawan to pag ilalagay nyo na dun. Ayan nyo lang ng ganyan. Kailan nakasteady lang kayo, nakahawak kayo sa flat screwer na to para po hindi gumalaw tong part na to hanggang sa may lagay nyo sa loob at may higpitan gamit ang tornilyo. Yan, dyan. Lalagyan nyo ng gasket yan ha. Meron pong gasket yan dito sa loob. Okay? Ito, cam chain tensioner gasket, ilalagay natin dito. Kahit huwag nyo lalagyan ng maker o yung gasket maker na tinatawag, ilagay nyo lang dito. Then ihanda nyo yung dalawang tornilyo na 8mm. Okay? Ito, prepare natin yung gasket para sa tensioner tsaka yung dalawang bolt. Itong nasa kamay ko. Okay? I-ready natin to. Kailangan nakasteady lang kayo ng ganito. Huwag nyo hayaan gumalaw to ha. Kailangan nakahawak kayo sa screwer na to. Nakasteady lang kayo, okay? Ayan. Hawakan nyo lang itong mga ka-vlog ha. Kaya nakasteady. Ilagay nyo na yung tornilyo, higpitan nyo ng konti gamit ang kamay para pwede nyo na bitawan yung screwer. Para yung tensioner, pwede na siyang bitawan. Yan, nakahawak pa rin ako. Yan o, nakahawak ako dito sa screwer na maliit na to. Para po hindi po gumalaw yung tensioner. Kailangan naka-retract po siya. Yan. Yan po mga ka-vlog. Yan. Yan mga ka-vlog.
Yan o. Yan po yung dalawang tornilyo sa cam chain tensioner. Pwede ko na siya higpitan. Yan. 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 Then balik nyo na tong 10mm bolt na to dito. Takip po yan sa tensioner. Ayan o. Balik nyo na tong 10mm bolt na to. Yung maigsi. Dito. Kamayin nyo muna. Then pwede nyo gamitan muli ng 10mm T-wrench na to. Ito. Higpitan nyo ng konti lang. Yan. Konti-konti lang mga ka-vlog. Okay. Tapos pwede nang takpan to. Pagtapos yung ilagay yung cam chain tensioner, tatakpan nyo na siya. Yung crankcase cover, magneto side. Ito. So, di ko na siya nilinisan mga ka-vlog. Kung may ganito kayong crankcase cover sa magneto side, yung stator, pwede nyo na malinisan gamit ang paintbrush tsaka gas. O kaya yung diesel. Yan po. Tapos yung gasket ng Apple sa magneto side, sa crankcase cover, ito. Sasalpa ko na rito. Since ito yung may dowel pin, sasalpa ko na rito. Dito ko lang siya lalagay yung gasket. Pwede nyo lagyan ng gasket maker kung gusto nyo. Pero ako di ko nalalagyan. Sasalpak ko na to ng ganyan. Yan. Yan. Salpak natin dito. Kailangan magkasya. Yan na. Kailangan di na ng konti. Sa part ng dowel pin medyo masikip eh. Yan. Itutulak ko gamit ang daliri. Dahan-dahan lang sa pag-fitting ng gasket para di mapunit. Yan. Mag-fit naman yan, mag-flatten naman yan mga ka-vlog eh. Pagka na-tornilyoan na. Yan. Ganyan lang. Yan. So tandaan nyo gaya nung sa clutch side, merong mas mahabang tornilyo yung dalawa. Dito po ilalagay yan, itututok sa may dowel pin. So pag igaganyan natin, dito, dalawang mahaba dito sa taas, ang ilalagay na tornilyo. Hindi po pwedeng magkapalit-palit ng pwesto ang tornilyo. Kung saan po yung mas mahaba, doon na siya ilalagay. Tapos ilalagay ko na mga ka-vlog. Make sure na naka-align po yung konya dito sa guhit, papataas dito sa marker dito sa cam chain sprocket na guhit vertically, tsaka dito sa ibabaw. Pagkapantay na yan, natutok nyo na yung konya rito sa guhit, yung align nya, tsaka dito sa guhit dito sa sprocket cam chain, tsaka tong ibabaw, para malaman natin kung naka-top dead center na siya. Pag naka-TDC na siya, takpan nyo na. Okay? Tatakpan ko na ng crankcase cover sa magneto side. So 7 bolts yan 7 pieces of crankcase bolts para sa magneto side. Dalawa dito mas mahaba. Ito. Mas maiksi yung 5. Unahin nyo na itong dalawang mas mahaba dito. Tuturo ko Yan.
Magsimula tayo dito sa kanan, magbibilang tayo ng 1 to 4. Itong mas mahabang tornilyo ilalagay nyo rito. 1, bilang kayo ng dalawang hakbang, dalawang laktaw. 1, 2, dito. So 4. Ganyan na. Maglalaktaw kayo ng dalawa dito sa pagitan. Tapos ilagay nyo yung dalawang mas mahabang tornilyo dito sa kanan at sa kaliwa. Tapos the rest mas maigsi dito na sa mga bakante. Okay, ganun lang. Isut na lang sa butas mga ka-vlog ah. Dito sa ilalim. Yan. Dito yung isa. Okay. Ayan na. Ito. Tapos gamitan natin mga ka-vlog ng ito socket na Flyman 8mm. Mahaba po yung uso nya. Yan 8mm. Yan po. Magnify natin. Yan po 8mm socket para sa crankcase bolt sa magneto side. Higpitan lang natin mga ka-vlog. So criss-cross pattern ang pagigpit mga ka-vlog ah. Isin natin. Criss-cross pattern ang pagigpit. So i-close up ko lang mga ka-vlog. Criss-cross pattern tapos sa pakanan. Yan. Sabi ko. Yan. So pwede nyo i-check ng T-wrench na lang para masiguro na tama yung pagkakaigpit nya. Gamitan nyo ng T-wrench pagkatapos kapain nyo lang ng kapain. Yan. Yan. So ganun lang mga ka-vlog. Pagkatapos dito na tayo mga ka-vlog sa cylinder head side cover 1. Ilalagay na natin to. Itong takip sa gilid. Side cover 1 ng cylinder head. So
Kung wala kayong o-ring, lagyan nyo ng o-ring dito. Tapos gasket maker kung gusto niyo. Pero checking ko dito sa Apple overhauling gasket, meron siyang extra o-ring para sa side cover ng cylinder head. Ito, titingnan ko to kung meron. Kung sakto yung itim. So ititir apart ko siya. Punitin ko. Yan. So tingnan kung pwede itong isa o alin dito sa dalawa. Itong itim tsaka orange. Hindi ko sure kung alin dito yung tamang o-ring eh. Ito. Ayan Ito yung side cover 1 ng cylinder head. So ito yung o-ring. Susubukan ko to kung sakto to. Lalagay ko rito sa side cover 1 ng cylinder head. Dito. Yan. So mukhang pwede siya. Yan. Yan So para makita, ulitin natin Ulitin ko po sa umpisa. Yan. Para masundan ninyo. Sa dalawang kamay, press nyo siya ng ganyan hanggang sa ibabaw. Yan. So, properly fitted na siya yung o-ring. Yan. Then, nilalagay ko na rito. Okay. Yan. Yan Then ilagay nyo na yung tornilyo dito tsaka dito. After nyan, gamitan nyo muli ng 8mm T-wrench gaya nung hawak ko. Higpitan nyo, then pakanan. Ano lang. So mga ka-vlog, ito first time kong mag-vlog ng gantong tutorial na inabot ako ng gabi. Iniiwasan ko mag-gantong tutorial na inabot ng gabi. Kasi nga sa akin, lalo't hindi prepared sa ilaw o wala masyadong liwanag, hindi klaro yung video. Kaya mostly sa tutorial ko, daytime o yung maaraw. Ito natin hindi masyadong kailangan fit. So mga ka-vlog, papakita ko lang para po sa di nakakaalam, pagka bago nyo tornilyo ng tama, bago nyo higpitan ng todo, tingnan nyo muna rito sa pagitan dito kung naka-fit siya o properly fit. Kailangan palalapatin nyo muna, gamitan nyo ng kahoy o rubber mallet, tapos tornilyo nyo na. So ganun po gagawin ninyo Pagkatapos yan, nilalagay ko na yung all level plug. Pag nagpitan ko na yan,
Ayun na. So pagkatapos ng mga ka-vlog, itong tinatawag na neutral switch wire, ito, totornilyo natin to dito sa baba. May Phillips screw dyan na higpitan. Gagamitin natin ng Phillips screwdriver para higpitan. Okay. So yan po mga ka-vlog, yan dito sa baba, yan. Diyan natin ilalagay yung neutral switch wire. Okay. Higpitan natin. Yan. Tapos ilusot nyo lang to dito ng pag ganito. Itong parang hook na yan, medyo pasiraan na to Lusot nyo lang yan. Pag naputol, dugtong nyo lang ulit. Kung sakali maputol yung wire, mag-adjust kayo, magbalatan nyo dito ng cartridge blade o kutsilyo. Higpitan nyo pagkatapos. Ganyan ninyo. Kung sakaling maputol lang, mag-adjust kayo ng wire, magputol kayo tapos balatan nyo lang ulit. Yan, ganyan lang. Okay, yan, may higpit na siya. Kailangan meron yan mga ka-vlog. Okay, pagka naigpitan na, pwede na kayo mag-adjust. Depende sa inyo. Buksan nyo dito sa ibabaw. Gagamitan nyo ng tappet wrench. Itong 24mm wrench para rito. Tapos yung 9mm socket. Tsaka filler gauge. Dito sa exhaust part, ito, yung may tambucho muffler, yung lagayan niya. Sa exhaust part, yung standard valve clearance niya is 0.20 to 0.25mm sa exhaust part. Sa exhaust valve yun Dito naman sa intake, ang standard valve clearance niya, ang kanyang valve clearance is 0.10 to 0.15mm. Depende po kung saan nyo gagamitin yung motor. Kung bihira nyo gamitin, private use, pampasada. Kung pampasada ko sakali mga ka-vlog, kung pampasahero yung motor nyo o gagawin yung tricycle, pampasahero, siguro gawin nyo mga nipisan nyo pa na konti. Both valves yun intake exhaust, mga 0.030 to 0.035mm para mas pino, mas manipis yung clearance nya. Okay, so depende na po sa inyo. Bali sa susunod na video ko, papayita ko lang sa inyo kung paano mag-adjust, okay, ng valve clearance ng intake at exhaust, since ang tutorial ko rito is engine overhaul. Then sunod na tayo rito. Ang pinakahuli ito, papalitan ko na itong lumang all level plug ng panibagong all level plug. Ito po ipapalit ko. Itong DBS all level plug na kulay orange, papalitan ko na to. Okay, so gagamitan ko dyan ng pliers. Ito, yan. Ayan, yung kanyang lumang all level plug. Pero original to mga ka-vlog Pwede nyo gamitin ng mga ka-vlog since meron dyang o-ring. Pwede palitan to ng o-ring. Okay? May o-ring po ang kanyang all level plug. Huwag nyo itatapon yung lumang all level plug nyo kung original. Kasi nadadaan naman sa o-ring yan. Ito, yan, pack ko tong DBS all level plug. Yan po, ito po lalagay ko dito.
Yan. So, pwedeng kamay mga ka-vlog. Diinan nyo ng konti. Kapayin nyo kung naka-level yung pagkakapatong o pagkakalagay ng o level pag na to. Para di po masira o ma-lost thread. Okay? Yan. Yan. Then, pag ilalagay nyo na sa chassis ng motor nyo, doon nyo na-refillan ng langis. Yung pang 4-stroke na engine oil. So, yan po mga ka-vlog. Tapos na po yung aking tutorial. Sa wakas. Tapos na po yung aking engine overhaul. From part 1 to 10, natapos ko na po yung tutorial ko. Nang walang edit, walang cuts. Medyo matagal nga lang kasi walang cuts and edits si mga ka-vlog. Actual po yun. So ayan po, tapos na po yung kanyang itong makina ng STX. Ay, sa wakas. So mga ka-BLOG, tapos na po yung aking engine overhaul. Tapos na po yung aking tutorial para sa araw na to. From part 1 to 10, Yamaha STX 125 engine overhaul. Tapos na po mga ka-vlog, inabot na ako ng gabi. So sa mga nanood, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Kyle the Great, mag-subscribe na po kayo. Ngayon din, hit nyo yung notification bell pagkatapos para sa updates. So hanggang sa susunod, hanggang sa muli mga ka-vlog, maraming salamat sa mga nanood. Sana may natutunan kayo sa araw na to. God bless po.